Salamat sa nakarating mga kapatid at salamat din sa hindi nakarating dahil may mga kanya-kanyang reason o naman matagal ang pinag-usapan uri ng Panginoon. So salamat sa pang 52 taon na nakasama ko kayo mga kapatid. Hallelujah. Sana may 53 pa. Amen. Amen. Sa gabi ito mga kapatid, ating sa the fullness in Christ. Bago po pasimulan ito, tandaan natin mga kapatid 2 years na tayo. Hello. Amen. 2 years na tayo, no? 2 years na, lagpas na tayo sa honeymoon. Ngayon, parang mag-asawa yan. Pagka, ang pagsasama kasi na mag-asawa, meron siyang tinatawag na sa unang taon daw, kalimutan ko lang yung word. Adjustment period. Hindi, yung pagkasama, yung love talaga nandoon. Kainita. Pero pagka umabot na rin ng 2 taon, it hurts na yun. Nagsasakita na. Okay? Ganyan na ang 2 years ng church. Kaya ngayon, we have to expect na ngayon, papasok na tayo sa sakitan. Amen. Sasabihin ko na kayo. Amen. Ito na ngayon yung pakbakan mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan daw natin magiging fullness in Christ. Okay? Colossians chapter 2 verse 10. Kaya kailangan malagpasan natin ito. At pakinggan niyo mabuti ang mga babasahan ko sa inyo ngayon. Hallelujah. Kasi lagpas na tayo sa honeymoon. Ang mag-asawa, pag lumagpas sa honeymoon, nagpupurutan na yan. Kailangan lang malagpasan. Colossians chapter 2 verse 10. At sa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Yan. Sa English daw, and ye are complete in Him which is the head of all principality and power. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabi ito. You are worthy of our praise, O God. Sinasamba ka namin at pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa gabi ito, Diyos, sa mga pag-aaral. Alam po namin ito po ang siyang dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay patuloy na lumalago, Panginoon, patuloy na tumitibay sa aming pananampalataya. Dahil po, Panginoon, kung walang discipleship po, Diyos, wala akong lalago ng mga mananampalataya, Ama. Kaya sa gabi ito, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, at salamat po, hallelujah, maging sa mga kapatiran, Panginoon, sa ibang bansa, na patuloy, Diyos, na nanunood ng mga mensaheng ito, patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, O God. Hallelujah. Amen. Maraming salamat, dakilang Panginoon, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito mga kapatid, ang pagtuturo na ito, sabi ko nga, ay upang maranasan natin yung true satisfaction with Jesus Christ. Hallelujah. Of being a Christian. Yan po yung mahalaga. Maging si Haring David, mga kapatid, sa kanyang awit sa Psalms chapter 23, mga kapatid ko, hallelujah, nararamdaman ni Haring David ang tunay na kasiyahan at naramdaman niya ang pagiging safe sa Panginoon, mga kapatid, at nararanasan niya yung maging secure, hallelujah, sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, blessed siya sa kanyang buhay, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, mga kapatid, at nakokontento siya, nagiging satisfied siya, mga kapatid ko, at yun yung nararamdaman niya mula sa Panginoon. Dahil sa napunan or nagkaroon siya ng kapunuan mula sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, or kahustuhan. Yun yung importante, magkaroon ng kahustuhan o kapunuan mula sa ating Diyos sa buhay. Kaya nga, hindi siya nagkukulang, mga kapatid, hallelujah, at nandoon punong-puno siya ng mga spiritual na pagpapala sa kanyang buhay. Kaya nga, inawit niya yung Psalms chapter 23, The Lord is my shepherd, I shall lack nothing.
The walk in the valley, the fear of death, I fear no evil. Hindi siya natatakot kasi safe siya sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So as the church, ganun din ang church, mga kapatid. Hallelujah. Ang ibig sabihin kasi ng word fullness, mga kapatid, means perfect. It indicates completeness with abiding results. Hallelujah. Ibig sabihin daw, mga kapatid ko, perfecto at kumpleto, mga kapatid, bunga yun ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen. Resulta yun ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga, ang nais ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, kailangan talaga natin pagyamanin. We should treasure the completeness we have in Christ. Kailangan lang natin i-treasure. Kailangan talaga natin pagyamanin, mga kapatid ko, hallelujah, ang ating buhay, mga kapatid, para mapuno talaga tayo. Amen. Para mapuno, magkaroon ng kaustuhan, magkaroon ng kapuspusan ang buhay natin para makontento tayo sa ating buhay. Amen. Everybody say amen? Amen. At lagi tayong nagiging masaya araw-araw sa ating buhay, mga kapatid. At mararanasan natin yung satisfaction. Yes. Everybody say amen? Amen. O, palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, tinitreasure. Kailangan daw pagyamanin, mga kapatid, by focusing our lives to Jesus. Yes. Yun yung importante, mga kapatid. Hallelujah. Kasi, yun yung kailangan ngayon sa panahon ito. Kaya nga, pagyamanin mo talaga. Paano mo mapagyamanin, mga kapatid ko? Hallelujah. Ang buhay mo kay Kristo. Paano ba natin pagyamanin, mga kapatid? Simple lang, mga kapatid. Hallelujah. Simple lang ang nais ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Kailangan natin maunawaan, mga kapatid, una sa lahat, hallelujah, at pag-aralang mabuti, mga kapatid. Una, number one, mga kapatid, hallelujah, sa Christian, a good relationship with God. That's number one, a good relationship with God. Kasi pagka meron tayong maayos na relasyon sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, napupuspos tayo. Amen. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Yun yung importante, mga kapatid, para mapuspos tayo, hallelujah, kay Kristo, meron tayong maayos na relasyon sa Diyos. Amen. Yes. Kaya pagka meron tayong maayos na relasyon sa Diyos, mga kapatid, napupuno, nakukumpleto ang buhay natin. Amen. Tama ba? Amen. Nakukumpleto, mga kapatid. Ito ang sinabi ng Colossians chapter 1, verse 19. Colossians chapter 1, verse 19. Sapagkat pinagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay mananahan sa Kanya. At sa pamamagitan niya ay pakikipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapan niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yun yung nilalayo ng Panginoon. Pakikipagkasunduin daw tayo sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko, walang anumang bagay na pwede, mga kapatid, makakasira sa buhay natin kung meron tayong maayos na relasyon sa Diyos. Amen. Amen. Yun yung importante, mga kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo mayroong maayos na relasyon sa Diyos, meron tayong kapayapaan. Amen. Nakukontento tayo sa ating mga sarili. Meron tayong kapayapaan. Hallelujah. Meron tayong fellowship sa Panginoon. At meron tayong eternal security. Yun yung importante, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yun. A good relationship with God. Hallelujah. So, yun yung mahalaga. Pagka merong maayos na relasyon sa Panginoon, meron talagang unity. Unity in the Spirit. Sa loob ng church, sa bawat isa sa atin, sa pamilya. Kaya may importante, a good relationship with God means unity. Amen. Nagkakaisa, mga kapatid. Kaya pagka, tingnan mo,
Ang isang tao, mga kapatid ko, na walang maayos na relasyon sa Diyos, mga taong hindi kumikilala sa Diyos, walang maayos na relasyon sa buhay. Walang magandang buhay. Walang pagkakaisa, mga kapatid. Bakit? Walang maayos na relasyon sa Diyos. Amen. Kaya number one, mga kapatid ko, layunin ng Panginoon, pagka tayo nakikipag-ugnay sa Kanya, meron tayong maayos na relasyon sa Kanya, means, nakikisa tayo, at may magkakaisa yun, mga kapatid. Everybody say amen? Amen. Kaya nga, pag pinag-usapan sa church, mga kapatid ko, pag pinag-usapan ang samahan, pag pinag-usapan ang pamilya, pag pinag-usapan ang magkakaibigan, if you have a good relationship with God, there is no problem. Amen. Hello? Amen. Wala magiging problema. Kasi maayos ang relasyon mo sa Diyos. Maliban na lang kung masira ang relasyon. Kaya nga, maraming tao, mga kapatid, hallelujah, failure sila, mga kapatid ko, sa kanilang mga buhay kasi nga walang maayos na relasyon sa Diyos. Amen. Ha? Amen ba, mga kapatid? Amen. Oh. Anong sabi ng Colossians 1:22? Gayunmay, pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So, ang resulta ng maayos na relasyon sa Diyos ay kabanalan. Amen. Oh. Diba? Pagka mayroong kabanalan, mga kapatid ko, o pagka mayroong ayos na relasyon sa Diyos, hallelujah, napupuspos ka ng kabanalan. Yes. Ha? Amen. Pag pinag-usapan ng kabanalan, hindi yun kalituan, kundi katwiran o kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Wala kang gagawin kundi ang gumawa ng mga bagay na banal. Amen. Kasi may umayos sa relasyon sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We have holiness in the sight of God. Meron tayong kabanalan sa harapan ng Panginoon. Pure and perfect, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ito raw yung ating pagyamanin. Dapat i-treasure daw natin ito para ma-possess natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kaya wala kang magiging kapintasan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ang gagawin mo, ang paglilingkod mo, ang nilalayon mo, ang ninanais mo, ay pawang kabanalan sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, meron kang maayos na relasyon sa Diyos. Eh, imposible naman, may maayos ka na relasyon sa Diyos, tapos mag-produce ito ng kalituan. Yes. Kaya naniniwala ko, mga kapatid, ang lahat ng may maayos na relasyon sa Diyos, nagpo-produce talaga ng kabanalan. Amen. Ha? So sa madaling sabi, pagka hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, magpo-produce ito ng kalituan o kamalian sa buhay mo. Kasi ang Diyos kaayusan. God is not the author of confusion. Hallelujah. Author siya ng kapayapaan, author siya ng kaayusan, mga kapatid ko. Hallelujah, sa bawat isa sa atin. Yun yung importante, a good relationship with God. Pagka mayroon tayong maayos na relasyon sa Diyos, ano ang magiging resulta? A completeness of life. Dito makukumpleto ang buhay mo. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya nga, lahat to ng bagay, mga kapatid ko, kumpleto sa buhay mo. Ang kasiyahan, ang kapayapaan, ang mga pagpapala sa buhay, ay nakakamta natin, mga kapatid ko. Kasi in Him, we are Complete. Amen. Kumpleto ang buhay. Kasi resulta yun, bunga yun, ng maayos na relasyon sa Diyos. Kaya nga yun yung discipleship eh. Para mag-produce ng bunga. Hindi mag-produce ng bulok, mga kapatid, kundi mag-produce ng bunga. Kaya nga ang church gusto niya magbunga. Ang church, mga kapatid, gusto niya mag-produce, mga kapatid ko, ng maayos na bunga sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, kung darating man na matapos sa yung honeymoon ng simbahan, situit, mga kapatid ko, na mapupuspos tayo ng kabanalan ng Diyos para malagpasan natin anumang pwedeng mangyaring pagsubok sa church. Amen. Everybody say amen. Amen. Kaya kanya-kanya yun. For out your own salvation. Yes. Kanya-kanya yun. Kung Yes. ikaw makisod mismo sa sarili mo, it's up to you, my friend. Yes. Yes. Ha?
Diba? Mag-isip ka sa sarili mo, problema pa yun.